What's up guys? So iOS news and update muna tayo. So hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Okay, so welcome guys sa IETB iOS news and update. So ngayon guys, ito ang pag-uusapan natin ay yung iOS 17.2 Beta 4. Anyway guys, ito yung iOS 17.2 Beta 4. So ito guys, ito yung build number ng iOS 17.2 Beta 4. So ito, 21C5054B. So yun guys, so ano ba yung mga bago dito sa iOS 17.2 Beta 4? Ito yung unang-unang napansin ko guys na bago rito. Na kapag ka nagpunta tayo dito sa settings and then general, instead na quarantine coverage or coverage, sa iOS 17.1 coverage lang yung nakalagay dyan. Pati sa iOS 17.2 Beta 3, coverage pa rin yan. And then dito sa iOS 17.2 Beta 4, Apple Care and warranty na siya. So ayan yung mga madi-display dito sa Apple Care and warranty. Ito ang ating device. And then yung mga paired device na iOS din or Apple din. The next guys na binago nila dito sa iOS 17.2 Beta 4 ay yung sa sounds and haptics. Ito yung sa default alerts. Di ba guys, yung default alerts natin ngayon ay ito yung tunog ng kada anong application. Ito yung tunog. Kasi ito ngayon default alerts ngayon. Dati hindi siya nababago. So ngayon meron na tayong settings para mabago yung default alerts. Ito yung bago ngayon, di ba? Ayan, ewan ko lang kung naririnig nyo. So ayan, pwede natin palitan. Ito yung antic, ito yung cheers. Ayan, droplet, hand up. Ayan, pwede na natin ngayon palitan yung default alerts. And pwede na rin nating palitan yung haptics. Ayan. So ito pwedeng accent, pwedeng heartbeat, SOS, and marami pang iba. Ayan guys, ito yung isa sa pinakagusto ko guys na ginawa ni Apple. Kasi guys, after ng ilang iOS, sa wakas, pwede nang palitan yung default alerts. Ayan. Iba pa yung ringtone sa text tone guys ha. Itong default alerts guys, ito yung sa lahat ng apps. Magiging pare-parehas yung default alerts mo. Ito yun guys, sa wakas guys, ginawa na to ni Apple. And then next na pag-uusapan natin ay yung bugs dito sa iOS 17.2 Beta 4. Pag-usapan muna natin yung keyboard. Yung keyboard guys, actually sa iOS 17.2 Beta 3, hindi pa rin siya naayos. Dito sa 17.2 Beta 4, naayos naman na yung sa keyboard issue. Kaya kapag ka nag-swipe down tayo dito, ayan, mabilis nang nagla-launch yung keyboard. Dati may delay pa yan eh. Ngayon, mabilis na siyang nagla-launch. Ayan. So, pagdating sa Wi-Fi speed, hindi natin agad masasabi yan. Kasi kaka-install ko lang netong Beta 4. So, i-observe ko pa siya ng mga ilang araw kung magdi-disconnect pa ba siya at kung mabagal pa ba siya. Pagdating sa heating issue naman guys, kung usapang heating issue, sa ngayon guys, wala pa akong na-encounter na heating issue dito sa Beta 4. And pagdating guys sa battery life, hindi ko pa rin siya masasabi. Kasi guys, ilang araw pa yan kailangan pa nating i-observe itong Beta 4. Anyway guys, since beta pa lang naman to, pwedeng mag-release pa sila ng another update, another beta, or mag-release na sila ng RC, or yun na yung final release ng iOS 17.2. Kasi guys, ganito yan eh. Possible na itong November 30, lumabas na, or December 1, lumabas na yung iOS 17.1.2. Itong iOS 17.2, possible na ilabas siya ni Apple or i-release siya ni Apple sa third week ng December or second week ng December. Depende yan guys, depende yan. Pwedeng mapaaga, pwedeng malate
depende sa kanila kung maaayos na ba nila yung mga bugs na na-encounter pa natin ngayon sa Beta 4. Anyway guys, kung usapang notification naman, na-experience ko pa rin yung delay yung notification. Actually guys, ang nangyayari sa akin madalas ay yung delay ko na re-receive yung notification or minsan hindi ko siya nare-receive. Especially guys sa Messenger. Sa Messenger guys, minsan 4 minutes na yung nakalipas or 5 minutes na. Hindi ko pa rin na-receive yung notification. Minsan may nagbi-video call na sa akin, hindi ko rin siya nare-receive. Ganun yung nangyayari until now dito sa Beta 4. So isa yan sa hindi pa naaayos na issue dito sa iOS 17.2 Beta 4. So ngayon guys, magra-run naman tayo ng Geekbench. Ayan. So yung last na Geekbench natin ay sa iOS 17.1 na official release. So ngayon guys, naka-Beta 4 tayo. Itatry natin mag-benchmark ngayon. So ito yung papakita ko muna sa inyo. Ito yung sa iOS 17.1. So ayan yung score natin. And then ngayon, magra-run tayo sa iOS 17.2 Beta 4. So yun guys, so natapos na yung CPU benchmark natin. So ang single core score natin ay 2,145 and then sa multi-core is 5,075. So i-compare natin siya sa iOS 17.1 na official release. Actually 17.1.1. Ayan. So makikita nyo guys na compared sa iOS 17.1.1, yung single core score ng iOS 17.1.1 ay mas mataas compared dito sa 17.2 na Beta 4. And yung multi-core score ng 17.1.1 ay mas mataas din sa multi-core ng Beta 4. So yun guys, so mas mababa yung CPU benchmark netong Beta 4 na iOS 17.2. Pero guys, beta pa lang naman to, pwedeng mag-improve pa yan sa mga next update. So ngayon guys, ang ira-run naman natin ay yung GPU benchmark. And ito yung history ng 17.1.1. So doon natin siya ulit i-compare. So run na natin yung GPU benchmark dito sa iOS 17.2 Beta 4. So yan guys, so kakatapos lang ng GPU benchmark natin dito sa Beta 4 ng iOS 17.2. So ang score natin ay 16,394. So ngayon guys, i-compare na natin siya sa iOS 17.1.1 na GPU benchmark. So yan guys, so makikita natin ngayon na pati sa GPU benchmark ay mas mababa ng konti si iOS 17.2 Beta 4. Anyway guys, kahit naman na mas mababa yan, hindi pa rin natin yan ganon mapapansin. Pero ayun nga guys, since beta pa lang naman to, hindi pa ito yung final version na release ng iOS 17.2. So, pwedeng sa mga susunod ay tumaas pa yan or sa official release ay mas mataas na siya compared sa 17.1.1. So, yun guys, so sa bagong features guys, itong journal app, ayan, automatic to guys kapag ka nag-install kayo ng iOS 17.2, automatic na may install sa inyo itong journal app. Actually guys, dito sa journal app sa Beta 4, merong bagong feature pero aaralin ko pa siya, titignan ko pa, kaya hindi ko pa siya mapapakita sa inyo. I hope na magawan ko ng follow-up review itong Beta 4. Ayun, kasi medyo busy rin tayo ngayon guys, kaya sana magawan ko to ng follow-up itong iOS 17.2 Beta 4. So ayun guys, kung magagawan ko ng follow-up review ito, so makakapag-follow up din ako sa battery life. Kung mas okay na ba ngayon yung battery life, or mas worse pa yung magiging update na 17.2 compared sa 17.1.1. So yun guys, hanggang dito na lang. See you on my next video.